ng Bible study at hintayin natin ang mga kapatid na maaaring papunta na po sa ating panambahan. Ito po ang ating pag-aaralan ay patungkol po sa pagiging alagad. Lumampas tayo. Aking pong naalala noong nakaraang linggo, umpito tayo sa bahagi na kung paano tayo magiging mabuting alagad ng ating Panginoon. So, yun po ang ating bibigyan pansin sa hapong ito. Dito tayo minto actually. Doon sa kung paano po tayo magiging mabuting alagad ng ating Panginoon. Unang tinalakay po natin noong nakaraang linggo ay kung yung unang paraan para tayo maging mabuting alagad. Ibig sabihin, hindi lang tayo maging alagad, mabuting alagad ng ating Panginoon, mabuting lingkod ng ating Panginoon, ay yung tamang kalagayan ng ating kaisipan, the right attitude of heart. Kanya. Sa Biblia, ang puso, hindi palagi tumutukoy sa yung tumutibok-tibok. Malimit yung tumutukoy sa ating kaisipan. Kung minsan, ito yung tumutukoy sa ating damdamin. Yun po sa Matthew 12 verse 35, kung ating pong pusong ating kaisipan ay merong mabuting nakalagay doon, ang lalabas po ay mabuting mga bagay kanya. Pero kung sa ating kaisipan ay masamang bagay, lalabas yun na masamang bagay kanya. So, ang kalagayan ng ating kaisipan ay mahalaga para tayo maging mabuting lingkod. A good man out of the good treasure of his heart, kanya, o yung kanyang kaisipan, brings forth good things. And an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. So kung masama ang ating kaisipan, masama ang mga bagay na ating ginagawa. Kung mabuting ating kaisipan, mabuting bagay din ang ating gagawin. So ito yung sa paraan para tayo maging mabuting lingkod. Kung nasa ating kaisipan ay ang mga bagay na kalooban ng Diyos, ang ating gagawin ay kalooban ng Diyos. Kanya. On the other hand, kung wala tayong hindi natin binibigyan ng halaga ang kalooban ng Diyos, ay ganoon din ang gagawin natin. So, kailangan tama yung kalagayan ng ating kaisipan. Dito sa Matthew chapter 22, noong pong tatanungin ng Panginoon, kung anong pinakadakilang utos sa kautusan. Singular lang yun eh. Alin na ba ang dakilang utos sa kautusan niya? Pero ang sagot ng ating Panginoon ay dalawa. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Puro buo yan, hindi kalahati, hindi 1/4, hindi 1/3. Kundi ang kabuuan kanya ng ating damdamin. Ang kabuuan ng ating buhay. Sapagkat ang kaluluwa ay tumutungkol po sa ating buhay. At ng buong pag-iisip natin kanya. Ngayon ang pagmamahal na binibigay natin sa Panginoon. At yung pangalawa ay katulad ng una kanya. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo yung kapwa na gaya ng sarili. So, hindi lamang ang ating paglilingkod ay sa Diyos, kundi rin sa ating kapwa kanya, gaya ng ating paglilingkod sa ating pagmamahal sa ating sarili. So, yung pong tamang kalagayan ng ating kaisipan, tayo naglilingkod, hindi sa namang dahilan. Tayo naglilingkod dahil sa ating pagmamahal sa Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa ngayon. Sa lahat ng ating ginagawa bilang alagad ng ating Panginoon, yun ang motivation natin, ang pagmamahal. Kasi yun din ang motivation ng Diyos kung bakit niya tayo niligtas, ang pagmamahal niya sa atin. Hindi niya ibig ang sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay maligtas. Yun ang kagustuhan ng Panginoon. Yun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, mga kapatid. At ang tamang kalagayan ng ating kaisipan na tayo po ay sumusunod o nagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos at ang ating pagpapakumbaba. Palaging magkasama yung dalawa. Yung salitang meekness, sa Tagalog maamo, hindi gentle actually. Ang meekness, ito'y pinapailalim mo ang iyong kapangyarihan sa kapangyarihan ng Diyos. Kung gusto nating tignan ito sa simpleng paraan, ay katulad ng aso. Ang aso,
by nature, yun po ay fierce, matapang. Kumakagat yan, may ngipin. Noong ako po, kasama ko si Brother Tomas, nangangaral kami sa, nakalimutan ko na yung baryo sa Lapas eh. Mayroong malaking aso ron, na pinunta na yung bahay. May malaking aso na nakakawala lang. So, tanong ko dun sa may-ari ng bahay, nangangagat po ba yung aso nyo? Ang sagot niya, parang pilosopo, pero totoo. May ngipin siya kanya. In other words, meron siyang kakayang mangagat dahil meron siyang ngipin. Pero ang sabi niya sa amin, wala pa akong nabalita, kinagat niya kanya. In other words, yung aso yung napaamon ng kanyang amo, nagpapailalim yung aso na yon sa kapangyarihan ng amo niya. Katulad ng mga aso natin, kahit mahapakan mo pa yan, hindi ka niya kakagating. Dahil alam niya, amo ka niya, nagpapailalim siya sa atin. May ngipin yun, pwede ka niya kagating. At yun yung may kakibat na pagpapambabaran niya. Dito po sa Matthew 11 verse 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul." Ang ating Panginoon, bakit niya nagawang iwanan ang kalalatian sa langit at pagpagmaba at sumunod sa kanyang Ama? Dahil meron siyang kaamuan at pagpapagbaba kanya. Nagpailalim siya sa kapangyarihan ng kanyang Ama na kung tutuusin ay kapantay lang niya. Pwede niya sabihin, ba't mo inutusan pero wala tayong Diyos? Pwede niya ginawang bagay yung napanangnan para hindi siya sumunod. So, ganun din ang ating nararapat na kalagayan ng ating puso para tayo maging mabuting lingkod ng Panginoon. So, kailangan tayong magpailalim sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. Hindi ating sariling kaisupan o hindi ating sariling kagustuhan. Dito sa Galatians chapter 2, verse 20. Si Apostle Paul, nung siya hindi Kristiyano, siya po'y mamamatay Kristiyano. Kinakalaban niya ang Iglesia ng Diyos sa kanyang buong kapangyarihan. Actually, nung siya papunta sa Damascus, humingi siya ng sulat sa mga namumuno sa kanila para bigyan siya ng karapatan na ulihin at dalhin sa Jerusalem yung mga Kristiyano. Pero siya naging Kristiyano, ito yung kanyang kaisupan. Ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin kanya. So siya nagpangilalim sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi na ako nasusunod kanya kundi ng aking Panginoon. So ganoon ang kalagayan ng ating puso. Nagpapailalim tayo sa kapangyarihan ng Diyos at tayo may pagpapagbaba, tayo magiging mabuting lingkod ng Panginoon. At kailangan malaman natin ang mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Kumisan, iniisip natin, wala tayong magagawa sa paglilingkod. Hindi totoo yun. Ang isang taong buhay, meron siya magagawa, kaya nga buhay siya. Kasi iniisip natin, hindi ako makakapagtrabaho, napakahirap ka mo. Hindi totoo yun. Makakahanap ka ng trabaho at kayo matuto sa trabaho mo. Meron kang kakayahan. Minsan iniisip lang natin na wala tayong magagawa. Pero actually meron. Tingnan niyo sa Romans 12 verse 6. Ito yung panahon na meron pa mga kaloob ng Espiritu Santo. Ang basahin natin. May iba-ibang kaloob na binigay sa mga Kristiyano. Iba-iba. Siguro naayon sa inisip ng Espiritu Santo na bagay sa kanila. Tayo may kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na binigay sa atin. So magkakaiba ang ating magagawa, in other words. Kung propesya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung paglilingkod ay sa paglilingkod, o nagtuturo ay sa pagtuturo, o nangangaral ay sa pangangaral, ang nagbibigay, magbigay ng may magandang loob, ang namumuno ay may pagsisikap, ang mahabagin ay may kasiglahan. So in other words, anong kaya mong gawin? Gawin mo kanya. Ginawa kang propeta ng Diyos, gawin mo kanya. Meron kang paglilingkod, maglingkod ka kanya. Meron ka kaya magturo ka kanya. So in other words, kailangan natin salisikin ng ating sarili. Ano bang kaya kong
ipaglingkod sa aking Panginoon. Anong kaya kong ipaglingkod sa aking kapwa? Dapat alam natin yun. Para maging mabuting lingkod tayo ng Panginoon. Kasi kung hindi natin alam ang ating magagawa, anong gagawin mo? Kung wala tayong niisip natin, wala tayong ganong klaseng kakayahan, pwede nating matutunan yung kakayahan na yun. May isang halimbawa po na makikita natin, si kapatid na Ronnie at saka si Randy Cabrillas, ito yung mga tao parang kaliwa ang kanilang boses. Hindi sila marunong umawit. Kaya nung nagsimula sila lang gawain sa New Zealand, silang dalawa lang, ng lalaki. So, nagsimula silang umawit. Kasi sa simula talagang special lang yung pag-awit nila, wala sa tono. Pero sa katagal ng panahon, nasasalin din nila, ngayon, nakakapag-solid din naman sila. Ano nangyari yun? Ba sila magagawa? Kailangan nilang matutunan yung bagay niyo para makapaglingkod sila sa Panginoon. Wala silang maasahan. So, sa ginawa nila, kailangan magagawa. Kailangan ganun po tayo mga kapatid. Para maging mabuting lingkod tayo ng Panginoon. Kailangan alam natin yung mga bagay na gagawin. Kung kaya natin gawin, huwag na natin hintayin na tayo pagsabihan pa na gawin mo yun. Ganon ang mga mabuting lingkod. Hindi mo na kailangan pagsabihan. Gagawin nila, kaya nilang gawin. Dalhin natin ito sa kaharian ng Diyos. Dalhin natin ito sa secular na gawain. Mabuti yun. Kung ikaw ay naglilingkod sa isang opisina at nakita mo isang gawain na kaya mong gawin, ginawa mo, very good yun, di ba? Hindi ka na kailangan utusan ng iyong nakakata sa iyo. Yun ay magbibigay ng lugod sa iyo ng yung nakakata sa iyo. Dito sa Titus 2:14, siya nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matupos niya sa lahat ng mga kasamaan. In other words, walang kasalanan di pwedeng alisin ng Panginoon. At pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ano sinasabi ni Pablo? Nung tayo ligtas ng Panginoon, nagbigay siya ng halimbawa sa atin. Yung sigasig niya na tayo ligtas sa ating mga kasalanan. Dahil namatay siya sa krus. So, tayo rin gano'n. Tayo maging masigasig sa mabubuting gawa. Makita natin ang bagay na pwede natin gawin natin. Hindi na tayo kailangan pagsabihan pa ng ating kapatid para gawin natin ganyan. Hindi lang po yung talatang yun. Dito rin po sa Titus 3:8. Dapat ang salita at nais kong i-greet mo ang mga bagay na ito upang ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na hilaan ang kailang sarili sa mabubuting gawa kanya. So, inisip natin yung pagkakataon tayo makagawa ng mabuti kanya. Ang mga bagay na ito ay parang mabubuti at kapakipag-inabang sa mga tao. So, anumang bagay na mabuti kanya na kaya natin gawin at kapakipag-inabang sa mga tao, gawin natin. Hindi na kailangan pagsabihin ng makaral o ng elder para malaman natin na dapat natin gawin yung bagay na yun. The more talents, the more responsibilities, di ba? The more blessing, the more responsibility. Ganun talaga yun. May hindi natin pwedeng sabihin, wala akong magagawa. Meron tayong magagawa. Titignan natin ang mga bagay-bagay sa ating kapaligiran at kaya po sa loob ng gawain ng Panginoon. Kailangan din tayo maging aware sa pangangailangan ng iba. Obligasyon po natin yun. Tayo po ay naging aware ang Panginoon sa ating pangangailangan na tayo maligtas. So, ginawa ng Panginoon. Ganyan din ang pinagagawa sa atin. Ang reliyong pong Kristiyano, hindi siya reliyong pang sarili. Ito yung reliyong para sa iba. Parang paglilingkod, hindi sa yung sarili lang, kundi sa iba kanya. Dito sa Filipos 2:3, huwag niyong gawin ang anuman sa papaligsahan o pagmamataas. Walang lugar yun sa karan ng Diyos. Kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo kanyang sariling kapakanan, kundi kapakanan ng iba kanya. So sa ating lalasamang kapatid natin sa pananampalataya, tinitignan rin natin ang kapakanan nila kung ano magagawa natin para sa kanila. Dapat aware tayo doon. Dahil binigyan tayo ng, kung meron tayong pagkakataon sa ganung bagay, hindi lang sarili natin ang ating
iniisip, kundi rin ng kapakanan ng ating mga kapatid. Kahit ibang tao, pero lalo sa ating mga kapatid. So, alam natin yun dapat. Aware tayo sa pangangailangan ng iba. Ang paglilingkod ay isang pandiwa o verb. So, ito'y action, mga kapatid. Hindi lang meron tayong mabuting intensyon, hindi dapat gawin natin yun. Dahil kung intensyon lang at hindi mo ginawa, walang kwenta yun. Minsan, kahit sa pangangaral, pinaplano mo na puntahan mo isang tao, maganda yun, pero kailangan mo gawin. Hindi mahinto doon sa magandang intention lang. Sa Santiago chapter 2 verse 15, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, so alam mo yun, yung katotohanan, kalagayan ng mga ibang kapatid, na talaga sila ay dukha at nangangailangan ng tulong. At ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, kumayo kayong payapa, magpainit kayo, at magpakabusog. Kung sasabihin mo yun sa isang kapatid na hubad at nangangailangan, walang kwenta sa kanila, walang kwenta bibigay sa kanila yun. Kailangan mo silang tulungan. Subalit hindi ninyo sila binigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang yun? Wala. Walang pakinabang sa'yo, wala rin pakinabang sa kanila. Kung tulungan natin sila, ito yung pakinabang sa'yo, dahil kayo kuha ng mabuti, at higit na pakinabang sa kanila, dahil sila natulungan, ganyan. Kung ilang aware po natin sa ganung bagay, ang paglilingkod ay ginagawa. Ganyan. Hindi lang iniisip, ito yung ginagawa. So, pag tayo naglilingkod, ginagawa natin yun. Hindi lang iniisip. Sa 1 John chapter 3 verse 18, mga munting anak, mahilig po si Apostle John, marahil siya may edad na nung sinulat niya yung mga sulat na ito. Pero higit pa doon sa matanda na siya, ang salitang little children o munting anak, ito yung nagpapakita ng pagsunod. Dahil ang karakter ko ng mga munting bata, sila yung masunurin. Susunod sila sa iyo. Huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Yung umibig sa salita, sinabi mo lang, hindi sa dila, inulit lang nila. Kundi sa gawa. So, kung tayo magmahal, hindi lang sa salita, kundi rin sa gawa at sa katotohanan. Dahil yan ang sinasabi ng Diyos. Mahalin mong kapwa mo, galing sarili, kanya. So, ganun sinasabi ni John. Hindi lang po sa salita o dila, kundi ginagawa kanya ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Sa Galatians 6:10. Kaya't habang may pagkakataon, ito yung realidad. Kung isa gusto mong tumulong, pero wala kang pagkakataon. Ang priority ng isang Kristiyan, siyempre ng Diyos, number 1 yun. Pangalawa, ang iyong sangbahayan. Priority. Obligasyon mo yun. At pangatlo, yung iba. So, sinabing may pagkakataon ka, hindi sabihin, meron kang sumusobra. Hindi lang saktong-sakto. May sumusobra ka kanya. Gawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Kahit sa individual na pagtulong, ito individual, hindi iglesia, ang priority natin ay mga kapatid sa pananampalataya. Eh siyempre, kung kamag-anak mo, kabilang sa pamilya mo, priority mo yun. Tatay mo, magulang mo, etc. Pero priority natin ang labas doon, priority natin ang kapatid sa pananampalataya, kung meron tayong pagkakataon. So, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Biyaya, binibigay sa atin. So, kung meron tayong pagkakataon, gumawa tayo mabuti. Doon sa gawa, mulang simula ng iglesia, yung mga may sobrang pag-aari, yung pinagbili nila yon. At yung pinagbila na ibinigay sa paano ng mga apostol para matulungan yung mga kapatid na may pangangailangan, ganyan. Pero kung bahay, isa isang bahay mo, kung saan ka nakatira, hindi mo pwede ipagbili, saan ka titira. So, yun ang ibig sabihin, pagkakataon. Meron tayong sobra-sobra sa ating mga biyay binibigay sa atin. So, anong pagtulong? Number 1, sa kayo ng physical na pangangailangan. Hindi po lahat ng mga Kristiyano pareho-parehong kalagayan natin sa buhay. Meron nakakabisa, may nasa gitna, at may mga mahirap. Kanya.
Di ba po sa Matthew 25, ito yung sa larawan ng uling araw, yung judgment day. Ganyan. Sapagkat ako'y nagutom, sabi ng Panginoon, at binigyan niyo ako ng pagkain. Kung isipin natin, ito yung sa panahon ng Panginoon, nasa langit na siya. O paano siya nagutom? Hindi na sa tao. Kasi judgment day na yan eh. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan niyo ako ng pagkain. Ako'y nauuhaw at binigyan niyo ako ng inumin. Ako'y naging taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging ubad at inyong ginamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matwid. So ito yung mga Kristiyano na tapat na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom? Eh, hindi nga, nasa langit ang Panginoon. So paano nakitang gutom ang Panginoon? Kaya nagtataka sila. At pinakain ka namin, uhaw at binigyan ka ng inumin. Kailan ka namin nakita ng isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, hubad at dinamitan ka kanya. At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalo ka namin. Kung ito yung mga Kristiyano, ito yung mga sumampalataya ng bautismo, hindi na dinatan ng Panginoon. Nasa langit na siya. Kaya nagtataka sila. Kailan namin ginawa yung Panginoon kanya? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa niyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin yung ginawa. So, pag tumutulong tayo sa ating mga kapatid, parang ginagawa natin sa Panginoon, ganyan. So, mga physical na pangangailangan, minsan kailangan nating tulungan ng mga kapatid. Dito sa Santiago chapter 1, verse 27, hindi lamang ito ang ibig sabihin ng relihiyon. Ang relihiyon, katulad ng ginagawa natin, tayo sumasamba sa Diyos, relihiyon yan. Pag tayo ay nagbabasa ng Biblia, yun ay relihiyon. Pag tayo nananalangin, yun ay bahagi ng ating relihiyon, di ba? So ito'y bahagi ng ating relihiyon. Ang dalisay na relihiyon. At walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kailang kahirapan. Yung salitang dalawin, hindi lang dalawin. Tulungan ang ibig sabihin. At panatilihin ang sarili na hindi natungisan ng sanglibutan. So ano sinasabi rito? Ang dalawin ang mga ulila at mga balo sa kailang kahirapan. So priority ay mga Kristiyano. So most probably ito yung mga Kristiyano. Tulungan natin sila kanya. Sabi ni Santiago, ito yung bahagi ng ating relihiyon. Kanya. So yun sinasabi ni Santiago. Hindi lang yun ang relihiyon. Yun yung bahagi ng ating relihiyon. So Ephesians 4:28. Ito po yung very interesting ano po. Kung babasahin mo yung talatang ito, usually, pag tayo nagtatrabaho, ay para sa ating sariling pangangailangan. Para may makain ka, may damit ka, meron kang bubungan sa yung ibabaw ng ulo mo. Di ba gano'n? Papasilin natin. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Kasalanan yun eh. Kundi magtrabaho at gawa siya sa pamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay. Ano susunod doon? Upang siya'y may bahagi sa nangangailangan. Hindi man sinabi sa iyo sariling pangangailangan. So kung pagsasamahin na sa Galatians 6:10, ang ibig lang sabihin, pagkatapos mong naibsan ang iyong pangangailangan kanya, at meron kang pagkakataon dahil nagtatrabaho ka kanya, meron kang may bahagi sa nangangailangan kanya. So yun ay bahagi ng ating pagiging mabuting lingkod sa Panginoon. Yung kailang emotional needs. Tayo po yung mga tao. Tayo lamang ang tao ang nilalang ng Diyos na ganito, na meron tayong damdamin. Yung mga hayop, parang meron silang konting damdamin. Pero tayo lamang katulad ng Diyos na may tunay na damdamin. So nakakaranas tayo ng kagalakan, nakakaranas din tayo ng kalungkutan. Ganyan. Minsan sa mga Kristiyano na may problema, hindi naman nila kailangan yung pera, kundi yung kasama. Dito po sa Romans 12:15, makigalak kayo sa mga nagagalak. Kung may nagtagumpay sa atin,
Magsama tayo sa kanyang kasiyahan. Makiyak kayo sa mga umiiyak. Pero kung may malungkot sa atin, makidamay tayo sa kailang kalungkutan kanya. O minsan wala kang sasabihin. Nandun ka lang. Yun ay sapat na sa kapatid na nasa ganong klaseng kalagayan kanya. So, yung kailang emosyonal na pangangailangan, nalalaman natin yun, tayo po ay nagkikisimpatya sa ating mga kapatid, lalo na sa mga nasa sitwasyon na sila'y nagdadalamhati. Sa Galatians 6:2, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa, at sa gayon ay matutupad nyo ang kautusan ni Kristo. Kasama rin nyo. Kung minsan ang problema ay isang pasanin. Minsan hindi man nangangailangan ng tulong na pisikal. Nangangailangan lang ng encouragement sa pagkakataon na yun. So, maliban po sa emotional needs, sinigyan pa natin ito. Mga kapatid, aming sinasama sa inyo na inyong pangaralan ang mga tamad sa English unruly. Palakasin ang mga mahinang loob. Encourage natin yung mga mahinang loob sa atin. Build up their confidence. Alalayan ang mga mahihina, yung mahina sa pananampalataya, at maging matiisin kayo sa lahat. Iba yung approach natin sa mga kapatid na matagal sa pananampalataya. At iba yung approach natin sa mga hindi pa matindi sa pananampalataya. Ito nangangailangan sila ng encouragement. So, ibigay natin yun sa ating mga kapatid. O siya yung ginagawa. Eh siyempre, pinakamahalaga ang ating spiritual na pangangailangan. Yung mga sanggol kay Kristo, kailangan natin tulungan na sila yung maging matatag sa kailang pananampalataya. Dahil ang kalagayan ng isang sanggol, kailangan niya ng maraming pagkain para siya lumaki. Pagka tayo sanggol sa pananampalataya, napakarami mong kakainin eh. Kaysa pagiging matagalan sa pananampalataya. Sabihin, dinalagdagan mo na lang ngayong kaalaman. Pero pag tayo bagong panganak, bilang bagong mga Kristiyano, kailangan nating lumago ng mabilis sa ating pananampalataya. Kasi sabi rito, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas. Yun ang salita ng Diyos. Upang sa pamamagitan natin lumago kayo tungo sa kaligtasan. So, tinutulungan natin yung mga bago sa pananampalataya, bago natin kasama sa kongregasyon, para sila ay maging matatag sa kanilang pananampalataya. Sabi ko nga, iba yung approach natin sa mga bagong mga Kristiyano. Tinutulungan natin silang maging matatag sa kanilang pananampalataya upang sila lumago. Otherwise, hindi sila maliligtas. Kaysa doon sa patagalan sa pananampalataya na dapat sa katagalan ng kailang pagiging Kristiyano, alam na nila yan. At sila ay naging tagapagturo na ng katotohanan tayo sa iba. So, kailangan natin silang establish sa katotohanan. Yung mga nahihirapan sa pananampalataya, kailangan natin silang tulungan. Sa Hebreo 3:12, mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sinuman sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay ng Diyos. May mga Kristiyano gano'n. Hindi talaga sila naglilingkod. Sila'y naninira sa atin upang tayo di maligtas. Ngunit, magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw ganyan. Hindi naman siguro ito literal na pupunta mo araw-araw. Pero madalas, ganyan tayo magpayo sa isa't isa. Habang ito'y tinatawag na ngayon, anong pagpapayuhan natin? Sa ating pananampalataya. Habang ito'y tinatawag na ngayon, habang mayroon pang panahon, dapat wala na ngayon, wala na bukas. Wala na panahon, ganyan. Upang walang sino man sa inyo papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Ito po ang problema ng kasalanan pag tumatagal sa atin. Tumitigas ang ating puso doon sa kasalanan na yun. Kailangan tayo magpayuhan. Kung kailangan nating isabihin ng kapatid sa kanyang pagkakasala, kailangan nating gawin para sila po ay magkaroon ng kaligtasan. Yung mga unruly, now we exhort you, brethren, warn those who are unruly. Kanya. Kung may kapatid na lumalakad sa pagkakasala, kailangan na silang bigyan ng babala. Upang kung hindi sila maliligtas. May mga kapatid na gano'n, hindi sila nagbabago. Kailangan na silang pagsabihan. Kung hindi kayo nagbabago, hindi rin kayo maliligtas. Kasi kailangan na silang paluin para sila matuto doon sa kawalan nila ng kayo siya, unruly. So
So, yung mga ruling, kailangan lang sa bigyan ng babala. Sa kalas sa sexual, yung mga nagkakasala. Mga kapatid, kung sino tao ay matagpuan sa anumang pagsuway, kayo mga spiritual, tayo yung mga spiritually mature, matagal na sa pananampalataya, ay dapat papanumbalikin siya sa spirito ng kaamuan. Hindi natin siya papagbalikin na 1% mo siya. Kailangan ng proseso mo ay proseso ng Diyos. Ganyan. Pagpailalim ka sa kalooban ng Diyos, habang gagawin yung bagay na yan. Tingnan lang yung sarili, baka ikaw ay matukso rin. Ganyan. Kaya kung hindi ka mag-iingat, baka ikaw magkasala rin. Doon sa effort mo na papanumbalikin ng isang kapatid na nasa namang pagsuway. Pero kailangan silang ibalik. Ganyan. Balik natin sila sa kalagayan nila na sila ligtas kung sila po ay nagkakasala. Sa Santiago 5:19, hindi po sinasabi sa atin, mga kapatid ko, kung sino man sa inyo ay naniligaw mula sa katotohanan at siya'y pinapanumbalik ng sino man, dapat niyang malaman ng nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Ito'y totoo sa mga Kristiyano, di Kristiyano. Pag hindi siya Kristiyano at napanumbalik natin siya sa Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo, isang Kristiyano na nagkakasala, naliligaw, at mapanumbalik natin siya, hindi pareho lang yun. Pag napanumbalik natin sa mga kasalanan mula sa kanyang pagkaligaw, nililigtas natin siya at magtatakip kanya napakaraming kasalanan. Bisa kahiyan ng kanyang pagkakasala. So, obligasyon din po ng mabuting likod ng Panginoon. At tingnan natin, kailangan tayong available. Meron tayong panahon. Ang panahon po isang commodity na hindi mo na mababalik. Halimbawa, yung alas 5:20 ngayon, hindi natin mababalik yan. Mamaya, alas 7 na alas 8, 5:20, nakalipas na. Nakaraan na lang siya. May mga bagay na mababalik natin. Yung nawala yung cellphone mo, pwede mo ibalik yun pag nakita mo. Pero pag nawala ng panahon, hindi mo na mababalik. Kailangan ng mabuting lingkod, meron siyang gumagawa siya ng panahon sa kanyang paglilingkod. Kailangan natin gawin ang magawa niya, nagsugo sa akin, samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang tao makakagawa. Ibig sabihin ng Panginoon, samantalang araw pa, samantalang tayo buhay pa, kanya. Dahil pag namatay na tayo, wala na tayong magagawa. Susunod na sa atin yung ginawa natin, sa ating kahatulan. So, kailan natin gagawin? Ngayon, bigyan natin ng panahon, ibig sabihin, para tayo maglingkod ng mabuting lingkod. Ganon din sa anumang bagay. Gusto tayo magtagumpay na sa anumang bagay na ating ginagawa, meron tayong binibigyan natin ng panahon. So, kung din po ang ating paglilingkod sa Panginoon, bigyan natin ng panahon. Kailangan natin ng personal involvement para tayo makalibawa sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kailangan available ka sa mga tao. Nagkikipagkwentuhan ka sa kanila. Pinupuntan mo sila para magkaroon ka ng relationship sa mga tao at madaling may pangaral ang Ebanghelyo. Yan ang ginawa ng Panginoon sa buhay. Kahit siya, nandun siya. Nasa mga lansangan siya, nasa mga tahanan ng mga tao, nasa mga sinagoga, at sa mga family, ang ganyan. Well, importante po yun sa ating pagiging mabuting lingkod sa Panginoon. Kahit na ikay nagtatrabaho sa anumang bagay, mahalaga yung personal involvement. Halimbawa, nagtatrabaho sa bangko, maganda yung marami kang kilala. Di ba? Marami kang pagkakataon. Di ba? At availability sa ating willingness to sacrifice. Alang-alang sa Panginoon. Tandaan natin ang Panginoon nag-sacrifice para sa atin. Ganoon din tayo. Yung sa Lucas chapter 10, ito po yung Good Samaritan. Pagka mabuting tao, Good Samaritan yung ibig sabihin, siya matulungin. Naging pangalan na matulungin yun, Good Samaritan. Ito yung kasaysayan niya. Sa bukod si Jesus, may isang taong bumababa mula sa Jerusalem, patungo sa Jericho, at siya nahulog sa kamay ng mga tulisa. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay malis sila, tiniwan silang halos patay. At nagkataong bumababa sa dangyo ng isang pari. Nang kanyang makita ito siya'y dumaan sa kabilang panig. So, baliwala, patay malis siya. Gaya din ang isang Levita
nang dumating siya sa lugar na yon, at kanyang nakita ang taong yon, siya ay dumaan sa kabilang, gano'n din siya, hindi pinansin. Pero ironically, isang Samaritano. Sa mga Hudyo, mga Samaritano ay tinuturo ng marumi. Kumbaga sa aso, sila yung mongrel, hindi sila pure breed. Sila yung mga Hudyo na nag-asawa ng mga Hudyo, kaya sila ay etsopera sa lipunan ng mga Hudyo. At subalit ang isang Samaritano, in other words, ito tinuturo nilang marumi. Sa kanyang paglalakbay, dumating sa kanyang kinaroroonan. At nang kanyang makitang taong yon, siya'y nakabag. Kanyang nilapitan siya, tinalihan ng kanyang mga sugat, pagkatapos buusan ng langis at alak. Pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, kung siya naglakad, dumukot siya ng 2 denaryo at binigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi niya, alagaan mo siya at sa lumang paragdagan o gastusin, ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Marahil kilala niya yung may-ari ng bahay panuluyan. Ano sa palagay mo? Alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao na nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya, Jesus, umayag ka at ganyan din ang gawin mo. So, minsan sa ating pagiging pagnanasa maging mabuting likod ng Panginoon, kinakailangan doon yung willingness to sacrifice. Itong taong ito, ay nag-sacrifice siya. Hindi mo niya kilala yung taong yun eh. Yun na siya nahabag dahil kawawa yung tao. So, tinulungan niya. Kahit sa sarili niyang pananalapi. At willingness siya na dagdagan pa ang kinakailangan. So, yun ang mga bagay na pinag-aralan po natin ngayon para tayo maging mabuting lingkod sa Panginoon. How to be a good servant to the Lord. Ang Panginoon naglingkod sa atin, kailangan natin siya paglingkuran at ganoon din ng ating kapwa kanya. So bilang pagtatapos, ang ating Panginoon Jesucristo, siya ang pinakadakilang tao na buhay sa mundong ito. Wala lang higit sa Kanya. Tayo lahat, nagkakasala, nagkakamali. Ang Panginoon, hindi siya nagtagpuan ng anumang pagkakasala. So siya totoong matuwid at totoong mabuti. Hindi siya naging political na leader, hindi siya military commander, hindi rin siya company CEO, hindi siya gano'n. Siya ordinaryong tao lang nung siya pumunta sa lupa na nagkaroon ng mapagkumabang puso na naglingkod sa iba. Pero sa kanyang paglilingkod, siya binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Mali po yung Philippians 2:15, Philippians 2:9. In other words, kung gano'n ang ating gagawin, bibigyan rin tayo ng mabuting pangalan ng Diyos sa langit. Tayo magiging kasamang tagapagmana ng ating Panginoon. Sa Philippians 2:9, verse 8, at palibasin na tagpuan sa anyo ng tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. In other words, yung mga patay, yung mga buhay at sa langit yan. At ipahayag ng bawat dila na si Jesus Cristo ay Panginoon sa ikalalahati ng Diyos Ama. So sinabi ko, siya binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kung maging katulad tayo ng Panginoon, ngayon din ang gagawin sa atin ng Diyos. At ang ating Panginoon, inutusan niya kanyang mga alagad na sumunod sa Kanya. Ang isang alagad ay hindi pwede maging mas mataas kaysa sa kanyang Panginoon. Yun ang sinabi sa Matthew 10:25. Ang ating Panginoon ay naging lingkod. So, ang pinakadakilang bagay na pwede natin gawin ay tayo maging lingkod katulad ng ating Panginoon at ang paraan ng ating paglilingkod kay Kristo ay ang paglilingkod sa isa't isa Kanya. So, ang isang bagay ng pagiging alagad ng ating Panginoon ay tayo maging lingkod Kanya. Be a servant. So, malibang wala tayong tanong, mga kapatid, tayo dumako na sa pangalang bahagi ng ating paglilingkod sa gabing ito.